Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon, minsan pa. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay hango sa John chapter 9, 1 to 12. Ipagpapatuloy po natin ang ating series on the Book of John. Ang pamagat ng ating pag-aaral, Healing the Blind Man. Kahapon nating tinalakay mga kapatid yung deklarasyon ng Panginoong Hesukristo na bago pa si Abraham, nandun na siya. It was a declaration of His deity, pagpapatunay na siya ay Diyos na walang simula at walang wakas. Bago pa ang mga propeta, nandun na siya. At yung declaration niya, before Abraham was, I am, ay deklarasyon ng Diyos nang nagpakilala siya kay Moses na pangalang isasabihin ni Moses sa mga Israelita. So kung hindi nyo napanood ang pag-aaral na yon, pwede nyo pong balikan sa ating YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa. Ngayong araw, samahan ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata sa John chapter 9, 1 to 12. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed in him. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. After saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the man went and washed and came home, seeing. His neighbors and those who had formerly seen him begging asked, Isn't this the man who used to sit and beg? Some claimed that he was. Others said, No, he only looks like him. But he himself insisted, I am the man. How then were your eyes opened? They asked. He replied, The man they call Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see. Where is the man? They asked him. I don't know, he said. So pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. There are moments in life when suffering seems impossible to explain. Ako at kayo marahil o sino man sa atin nakaranas na ng ganong klase ng pangyayari. Karanasang hindi natin kayang ipaliwanag. At alam nyo, sa kasaysayan natin ngayon, ay ipinakita sa atin ang isang lalaking ipinanganak sa pagdurusa. Iba-iba po talaga ang karanasan, hindi po ba? Ang lalaking ito'y bulag simula ng isilang. And there are people born into hardship. Others are experiencing sickness, disability, rejection, or pain that appears unfair. Meron pong kilala tayo na sikat na Christian, si Nick Vujicic. Siya po'y isinilang na walang kamay, walang paa. No? Pero napakagandang lalaki niya. Gwapo, no? Pero walang kamay, walang paa. Meron siguro sasabihin, kahit hindi na ako gwapo, basta meron lang kamay at merong paa. Pero ito yung mga bagay na misteryo sa buhay na minsan sa ating mundo at sa ating panahon, hindi natin kayang ipaliwanag. Dito po sa John chapter 9, Jesus encounters a man who had been blind from birth. Yung mga disipulo immediately tinanong si Jesus ng theological question. No?
Dito po, doktrina ang pag-uusapan. Kaya ang tanong ng mga alagad Lord o Rabbi sa John 9:2, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Pag nakakakita tayo ng ganong mga misteryo ng buhay, yung mga bagay na ekstraordinaryo o mga bagay na hindi basta-basta maipaliwanag ng ating mga karunungan, lagi nating hinahanapan ito ng sagot. At ang madalas nating tanong ba't nangyari ito? At dito sa kasaysayang ito, ang tanong nila sa Panginoon, sinong may kasalanan? So dito, yung pananaw ng mga disipulo, they viewed suffering mainly through the lens of blame. Hinahanapan nila ng pwedeng sisihin, ba't nagkaganito? Ba't nabulag? Ba't walang kamay? Ba't lumpo? Bakit Down syndrome? Bakit may ADHD? Bakit may kung ano-ano pa? Bakit may eczema? Bakit may allergy? At etc. etc. Sometimes people are looking through the lens of blame. But here Jesus revealed something greater. God can use suffering to display His glory. Napakaganda nitong paalaala, mga kapatid. Minsan po nakakakita tayo at nakatingin sa sirkumstansya ng pagdurusa at ang dahilan, at naghahanap tayo ng dahilan, ba't nangyari ito? Dahilan para maghanap ng masisisi at malalagyan natin ng blame. Pero si Jesus, malinaw na sinabi niya rito, yung mga sufferings at nararanasan nating hindi maganda ay nagbibigay ng pagkakataong ma-display ang glory ng ating Panginoong Hesukristo. Maybe some of you knew Nick Vujicic. Walang kamay, walang paa, pero kahit saan siya makarating, he declared the glory of God. Kanyang ipinapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Lagi niyang ibinibigay na testimonya na bagamat hindi siya binigyan ng kamay, ng paa, ang kanyang labi ay instrumento ng pagpapahayag ng glory ng ating Panginoon. Mga kapatid, our passage today is not only about physical blindness. It is also about spiritual blindness. And we can see also the saving power of Jesus. Ano ang main truth ng ating pag-aaral? The main truth is this. Jesus is the light of the world who opens blind eyes, physically and spiritually, for the glory of God. Sa kasaysayan natin ngayon, dalawang mata ang binuksan ng Panginoon. Yung physical na pagkabulag ng lalaki sa ating kasaysayan at ang spiritual na mata ng mga taong naniwala at nanampalataya sa Kanya. Let us go to the verses at ating pag-aralan. Una nating makikita rito, Jesus sees the suffering that others ignore. Ito ang maganda sa Panginoon. Ito po'y pang-apat na himala, if you could remember, in the book of John. Dito po, nakita natin, ang ating Panginoon ay merong pangunahing concern doon sa mga pagdurusa ng mga taong hindi napapansin ng iba. John 9:1, as he went along, he saw a man blind from birth. Let us notice carefully, my dear brothers and sisters. The man did not first see Jesus. Jesus saw him. Physically, literally, makikita natin ang katotohanan na talaga namang paano makikita ng bulag si Jesus. Imposible yun, hindi po ba? Pero if we are going to put it in context, yung bulag, imposibleng makita talaga si Jesus. Si Jesus na nakakakita, siya ang nakakita dun sa tao. Pero if we are going to look at it spiritually, the reality of the spiritual blind person to see God is also an impossibility. Ulitin ko, baka hindi nyo po naunawaan.
Kung sa pisikal, imposibleng ang bulag ay makita ang Panginoon at ang naghanap at nakakita ay si Jesus, ganun din sa espiritual. Ang taong bulag sa espiritual, hindi rin katulad ng bulag sa pisikal na ito, makikita si Jesus. Ang reality, it is and it was always the same case na ang naghahanap ay si Jesus sa mga bulag. Ang kalagayan ng lahat ng tao'y bulag. Hindi lang bulag, patay sa kalagayang espiritual. At malibang si Jesus ang makakita, ang bulag, hindi masusumpungan si Jesus. Amen? Dito ang una nating mapapansin, the blind man did not first see Jesus, Jesus saw him. At yung makita siya ni Jesus, ang tawag doon ay biyaya. Can we say amen? Nung tayo yung mga bulag pa, tayo yung mga patay sa ating espiritual, may kapasidad ba tayong manampalataya kay Jesus? May kapasidad ba tayong makita si Jesus? Ni makilala si Jesus? Wala. Sinong nakakita sa atin? Si Jesus. Natagpuan tayo sa karumal-dumal nating kalagayan, sa kawalang kakayahan nating kalagayan. At nung nangyari yon, ang tawag doon ay biyaya. Many people probably walk past this man every day. Hindi siya nakasumpong ng biyaya. Lampas-lampasan ng mga tao araw-araw. They don't care about the man. They don't care about his physical disability. They don't care about his material needs. They don't care especially sa kanyang spiritual condition. Many people probably walk past this man every day. Maybe some pitied him. Nag-aabot ng konting barya. But many, or probably some, ignored him. Others judged him. Di ba yan ang common? Ako, kaya pa naman niya. Yung iba nga, lakas-lakas na mamalimos yan. Hindi naman siya lumpo eh. Pero yung lumpo, hindi naman siya bulag eh. No, di ba ganyan tayo? Naghahanap tayo ng dahilan para wag tumulong. Pag may lumapit na tao sa atin, bibili lang yan ng pambisyo. Bibili lang yan ng alak. So ganun, naghahanap tayo ng dahilan. And this man is the same. Many people probably walk past his lifetime. But Jesus saw him. Jesus stopped when he saw the man. Mga minamahal kong mga kapatid, sometimes people feel unseen. Naranasan nyo na po ba yon? Yung dumating kayo sa kalagayang wala kayong mapupuntahan, masisilungan, mahihinga ng tulong, and yet yung alam mo na pwedeng tumulong sa iyo, inignore ka pa? Di ba ang hirap, no po? Naranasan ko yan. May mga pagkakataon na talagang nandun ka sa dulo ng iyong PC na kailangan mo ng tulong, and yet, no, parang hindi ka nakikita ng iba. You may be forgotten by society, neglected by family, abandoned by friends, or even overlooked in your ministry. Pero maganda pong paalala ang ating kasaysayan ngayon. Kapatid, Christ sees every hurting soul. Si David nga may patotoo sa Psalms 38 o 34:18. Ano sabi ni David? The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Kapatid, di ko alam kung anong kalagayan nyo sa buhay Hindi ko alam kung anong masakit sa iyo, ano alalahanin mo, ano kabigatan ng puso mo, but no pain escapes the eyes of God. Yun ang totoo. Maaaring ang bulag na ito lampasan ng mga tao, but when Jesus saw him, Jesus grant him mercy. The child in a crowded room may feel unnoticed until the loving eyes of a parent find him.
In the same way, Christ's eyes sick sinners, sufferers, and the broken. At ang kasaysayan natin ngayon, isang halimbawa sa Biblia na ang Diyos, si Jesus, ang naghahanap. Amen? Second thing, suffering is not always direct punishment. Dito nga mga kapatid, ang tanong ng mga alagad sa chapter 9 verse 2 and 3, ano po? His disciple asked him, Rabbi, who sinned? This man or his parents? Sino ba nagkasala? Nililinaw nila kay Jesus. The Jews commonly believed suffering was always the direct result of a specific sin. May mga pagkakataon naman talagang ganon sa Biblia, mga kapatid. Sa katigasan ng ulo, pinadadala ng Diyos ng parusa. Sa bansang Israel sa Ehipto, naranasan nila yan. Sa rebellion ng mga anak ng Diyos, pinapahintulutan ng Diyos na makonquer sila ng mga bayan. Naging alipin ng Israel, ng Ehipto, naging alipin ng Babylonia, nilusob ng mga Pilisteo, Amoreo, at ng mga kung ano-ano pang Eyo. Ano po? Because pinaparusahan sila ng Diyos. Pero dito, sumagot ang Panginoon. Jesus answered, at ang sabi niya, it was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. Well, lininawin ko, hindi sinabi ni Jesus na ang lalaking ito hindi nagkasala. Don't get me wrong. Dahil ang sinasabi at prinsipyo ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Pero ito'y isang reiteration ng Panginoon na sa pagkakataong ito, dahil common noong unang panahon at maging ngayon, na kapag ikay lumabag sa kautusan ng Diyos, may corresponding consequences ang kautusan. Hindi po ba? May consequences ang kasalanan. Sa paglabag natin, may kaukulang pagpapala sa pagsunod at may kaukulang parusa sa pagsaway. Ganun naman ang prinsipyo ng Bible. But dito, pinakikita ng Panginoon that was not the case. All humanity suffers because of the fall of Adam. Yes, we believe in that. Sin brought suffering into the world, but Christ rejected the idea here that every suffering is tied to a specific personal sin. At ang sabi niya, the purpose of this suffering, the purpose of these consequences ay ano? For the display of the glory of God. So that the works of God might be displayed in Him. Mga kapatid, naniniwala tayo, God is sovereign even over suffering. Ang kamatayan hindi mangyayari kung hindi pahihintulutan ng Diyos. Ang karamdaman hindi mangyayari kung hindi pahihintulutan ng Diyos. Ang kawalan ng trabaho, suliranin sa finances, bankruptcy, lahat ng yan ay kapahintulutan ng Diyos. And if you don't believe, then try to visit the story of Job in the Bible. God is sovereign even over suffering. Nothing happened outside His divine providence. Ano sabi ng Westminster Confession? Sabi doon, God ordained whatsoever comes to pass, yet He is not the author of sin. Lilinawin natin, hindi ang Diyos ang may gawa ng kasamaan, but God allows the sinful human nature to accomplish His purpose. This blind man's suffering had a divine purpose, and that is to reveal the glory of Christ. Amen? Sana po nalinawan natin, mga kapatid. Sometimes,
Believers ask. Ang tanong ng mga mananampalataya madalas, na po? Ang tanong nila, why did God allow this illness? Why this trial? Why this loss? Mga kapatid, we may not always know the reason. We may not always find the right answer. But we can trust that God never wastes suffering. Can we say amen to that? Hindi sinasayang ng Diyos ang mga pagdurusa dahil lahat ng bagay nagaganap ayon sa kanyang layunin. Roma 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good. Can we say amen? Now, ang susunod na punto sa verses 4 and 5, idineclare ni Jesus na siya ang light of the world. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. So nang sinagot ni Jesus na hindi naman dahil sa kasalanan niya o kasalanan ng magulang niya ang karamdamang ito'y nangyari para sa kaluwalhatian ng Diyos, sinabi ni Jesus, habang panahon pa, habang oras pa, gawin natin ang dahilan ng pagkakasugo sa akin. I need to do my purpose. Darating ang gabi na wala nang makakapagtrabaho. Ano ibig sabihin nun? Darkness will come. The night speaks of darkness. And darkness will come when no one can do anything. But while I am here, I am the light of the world. I will show you the truth. I will show you the light. Jesus repeated that he is the light of the world. The world is spiritually dark because of sin. People may have physical sight, just like the disciples present with Jesus on that day. They may have education. They may have intelligence. People may have success, yet still remain spiritually blind. Mga kapatid, ang reality, without Christ, we cannot truly know God. Paulit-ulit na lang ako. Without Jesus, we don't truly know God or understand truth or see our spiritual condition. He is the light. Kung walang liwanag, may expose ba ang ating mga kadiliman? Kung wala si Jesus, may expose ba ang ginagawa nating lihim na kasalanan? Without Jesus, may expose ba ang ating total depravity? Without Him, there is no hope. Kaya nga naniniwala tayo mga kapatid salvation is entirely the work of God's grace. Without Him, there is no hope. A spiritually dead sinner cannot open his own eyes. Kahit magsisigaw ka buong panahon ng buhay mo, hindi mabubuksan ang iyong mga mata. Ganon din naman sa espiritual. Kung sa pisikal ay katotohanan ito, unless somebody cure your eyes, made an operation, palitan yung cataract lens or kung ano-ano pa, o yung lens with cataract rather, hindi ka makakakita. Kung walang tutulong, hindi ka makakakita. Alam niyo, napakaganda ng technology ngayon, ma-share ko lang. Alam niyo po ba na may technology ngayon na yung taong bulag, pwedeng makakita sa pamamagitan ng kanyang ngipin, yung kanyang tooth. Bubunutin yung ngipin, lalagyan ng camera yung ngipin, i-implant sa mata yung ngipin. Yes, maaari hindi nyo pa ito naririnig. Pero yung ngipin ng tao, i-implant sa mata, ibabaon,
Dahil hindi siya foreign object, siya po'y part ng tao, makikilala ng mata na yun ay part niya, yung camera na yon magiging means para siya'y makakita. Hindi po android o robotic ang sistemang yon, that is medical science. Galing, di po ba? Kung meron mang ganong sistema, yung taong bulag at walang tutulong na magbigay ng ganong klase ng teknolohiya sa kanya, he cannot see. Ako po ay operated na ng lens. Napalitan na po yung akin pong lens sa mata because of cataract. Dalawang mata ko po, artificial na yung lens. Tinanggal na po yung original na lens ng mata ko. Pero imagine niyo po, nung panahon ni Jesus na wala namang ganong technology, without the help of somebody, a blind man will always be blind. So ganun din naman sa spiritual. Without the help of the light of the world, we will remain in darkness of sin. Jesus is the light of the world. Only Christ can give sight. Can we say amen? Kaya mahalaga tong miracle na ito eh. The healing of the blind man is or was a miracle intended to show us that without Christ, we will remain in darkness. 2 Corinthians 4:6, for God who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts. Kaya mapalad ka kapatid kung kilala mo si Jesus. Mapalad ka kapatid kung nakilala mo siya bilang the way, the truth, and the life. You are now in the light. So walk in the light. Amen? Tandaan mga kapatid, the same God who created physical light gives a spiritual light to sinners. Amen? A blind person cannot simply decide to see. Likewise, sinners cannot save themselves by human effort, religion, or morality. We need divine intervention. Can we say amen? So anong ginawa ng Panginoon pagkatapos nito? Pagkatapos niyang i-reveal that He is the light of the world, Jesus heals in a way that requires faith and obedience. Kakaiba ito mga kapatid. Now, after saying this, Jesus spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Itong ganitong klase ng mga verses sa Bible, ang madalas kinakapitalize ng mga espiritista, ng mga mapamahiin, ng mga albularyo, at ng mga deboto sa mga ribulto, bato at kahoy na santo. Makapahid lang ika sa kahoy, mahipo lang yung bato, o kaya pawis ng ribulto na kung ano-ano nakagagaling. Ito kasi ang kanilang pinagbabasihan. Laway lang ni Jesus. Na po? But mga kapatid, let us consider the verses. Dito lang po nangyari sa himalang ito that Jesus spit on the ground, made mud, and placed it on the man's eye. And then he said, eto ngayon, he told the man, go wash in the pool of Siloam. Sa Tagalog, Siloam. Kaya pag binabasa ko po, nasanay akong Siloam. Sa English yan, Siloam. So this method may seem strange. Bakit nga naman mud? And why washing? Pwede namang in a click of a finger. O wag nang click ng finger. Sabihin na lang niya. Kasi po, nang ginawa ng Diyos ang sanlibutan, He just say the word. Let there be this and let there be that. Hindi po ba? Christ could have healed instantly with the word. But Jesus was teaching
dependence and obedience. Mahalaga kasi ang turo dito, pagtitiwala at pagsunod. The blind man obeyed without argument, proving the reality that he trusted the man, proving the reality that he put his hope in the man, though hindi niya nakikita ito. Mga kapatid, ito ang importante, ang sumunod tayo sa Panginoon kahit hindi natin siya nakikita. Sumunod tayo sa Kanya, sa Kanyang sinabi, sa Kanyang mga salita. Magtiwala tayo sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita. Ito ang mensahe. Minsan gusto muna natin ang himala bago tayo manampalataya. Ang lalaking ito, wala siyang inaasahan pang himala. Ang ginawa lang niya, naniwala at sumunod. Amen? So anong ginawa ng lalaki? He just obeyed without argument. So he went and washed and came back seeing. Mga kapatid, saving faith responds obediently to Christ. True faith is not merely intellectual agreement. True faith submits to Jesus. Ang malungkot, some people want blessing without obedience. They want salvation without repentance. But genuine faith follows Christ. Amen, mga kapatid. Si Naaman in the Old Testament was healed only after obeying God's command by washing in Jordan River. 2 Kings chapter 5. Alam natin ang istorya, hindi po ba? So, God often humbles human pride before displaying His power. Ano po nangyari? A transformed life becomes a testimony. Mababasa natin yan sa John 9:8-12. His neighbors and those who had formerly seen him begging ask. Ano sabi nila? Di ba ito yung the same man who used to sit and beg? Some claimed that he was, others said, no, kamukha niya lang. So the neighbors were astonished. Is this not the man who used to sit and beg? Some doubted that it was really him. Sa pagkakataong ito, kailangan na niyang magpatotoo. Kailangan na niyang magsalita. The healed man simply testified and he said, I am the man. Hindi niya itinago. Kasi yung himala, sasabihin. Yung pangyayari sa kanya, magaganap na naganap ay ipapahayag. And when asked what happened, ano sagot niya? He answered plainly, the man called Jesus made mud and anointed my eyes. At this point, nakakakita na siya pero hindi niya pa rin nakikita si Jesus. Pabalik pa lang siya. Amen? Pero nagpapatotoo na siya sa ginawa ng Panginoon sa buhay niya. A changed life is powerful evidence of God's grace. Ang binagong buhay ay napakagandang patotoo ng biyaya ng Diyos. Mga bakla na ngayon ay hindi na bakla. Naninindigan na sila'y ginawa ng Diyos na lalaki. Pinagsisisihan ng mga bagay na ginawa nila dati. Magnanakaw na, nagsoli ng kanilang mga ninakaw katulad ni Sakeo. Mamamatay tao na nagsisi na sa kanyang ginawa katulad ni Pablo. At marami pang iba na kilala natin ngayon. Their changed life became powerful evidence of God's grace. You may not know deep theology yet. Wala pang alam ito. Ang lalaking ito, hindi nga niya alam kung anong sinasabi ng kasulatan. But if Christ has changed you, testify boldly.
Mga kapatid, makinig kayo. The greatest witness are not the theologians. The greatest witness is often a transformed life. Can we say amen to that? The former drunkard who now loves his family, the hateful person who now forgives, the fearful sinners who now trust Christ, these are living testimonies of God's saving power. Amen? Now, anong lesson ang natutunan natin ngayong umaga? Una, we are all spiritually blind apart from Christ. Ikaw at ako, katulad ng lalaking ito, bulag nung hindi pa natin nakita si Jesus. Sin blinds the human heart. Second point, second lesson, only Jesus can give true sight. Amen? Religion cannot save. Only Christ can open blind eyes. Third, God uses suffering for His glory. Trials are not meaningless in God's hand. Madalas nga, instrumento yan ng Diyos para mapahayag ang kanyang kaluwalhatian. Pang-apat, salvation produces visible transformation. Those touched by Christ cannot remain unchanged. Amen? Kaya yung mga taong nahipo ng Panginoon will never be the same again. This miracle points beyond physical healing. The greatest blindness is not blindness of the eyes. It is the blindness of the soul. Many people can physically see, yet remain blind to their sin, to God's holiness, and the beauty of Jesus. But Jesus, like before, still opens blind eyes. He is the light of the world. Have your eyes been opened by Him? Can you say, once I was blind, but now I see. Once was lost, but now I'm found. Bilang reflection question, sagutin po natin to mga kapatid. Have I recognized my own spiritual blindness apart from Christ? Am I trusting God even in seasons of suffering and confusion? Is there evidence of transformation in my life since coming to Christ? Am I willing to testify openly about what Jesus has done for me? And panghuli, how can I reflect the light of Christ to spiritually blind people? Mga minamahal kong mga kapatid, let us remember, the same Savior who opened the eyes of the blind man still saves sinners. No heart is too dark, no sinner is beyond grace, no suffering is wasted in the hands of God. Run to Christ, the light of the world. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa paalala ng iyong mga salita na kami minsan ay bulag, ngayon nakakakita. Ligaw, ngayon ay iyong natagpuan. Salamat sa mensaheng ito, Panginoon. Dalahin mo kami sa patuloy na pagtitiwala sa aming Panginoong Hesukristo. Dalahin mo kami sa pananampalataya. Katagpuin mo kami ng iyong biyaya. Dinadalahin ko ang aking mga kapatid, patuloy kang kumilos sa kanilang mga buhay. Samahan mo sila sa biyahe ng buhay sa pang-araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga.
dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!